Maligayang pagdating sa Quezelco 2! Ako si Zel, ang inyong virtual host para sa pre-membership orientation na ito. Ang layunin ng orientation na ito ay ipakilala sa inyo si Quezelco 2 at ang magiging bahagi ninyo sa kooperatibang ito. Ikinagagalak namin kayong makasama bilang bagong miyembro ng pamilya ng Quezelco 2. Kaya naman, sit back, relax, and enjoy this video. Sino nga ba si Quezelco 2? Halina't panoorin natin ang video na ito. Ikalabing-isa ng Agosto taong 1978 na ang unang maitatag ang Quezelco 2. Ito ay binuo sa ilalim ng Presidential Decree No. 269 ng National Electrification Administration o NEA. Ito ay isang non-stock, non-profit electric cooperative. Pangunahing layunin ng kooperatiba na mag-supply ng kuryente sa pinakamababang halaga. Kaakibat nito ang may malasakit na pamamalakad upang makapagbigay ng maunlad na ekonomiya sa mga nasasakupang lugar. Nabuo ang Quezelco 2 sa ginawang pagtatatag ni Dominador Purpura, George Fortunado, Tomas Santiago, Manolo Madela Jr. at Ezequiel Astoveza. Kabilang sa mga nasasakupang lugar ng kooperatiba ang 8 munisipalidad sa lalawigan ng Quezon, kasama ang Infanta, Real, Bordeos, Polillo, Pantunan, Patnunungan, Humalig at General Nakar. Layunin ng Quezelco 2 na manguna sa pagsiservisyo ng kuryente sa rehiyon ng Quezon at sa mga munisipalidad na nasasakupan nito na kaya na rin makipagsabayan sa Service Industry Standards sa taong 2025. Ang kooperatibang ito ay nakasandig sa ilang corporate values. Ilan lang riyan ang katapatan, integridad, pagkakaisa, commitment, at hard work. Dahil sa mga katangiang ito na pangunahing tinututukan ng kooperatiba, hindi lang mag-supply ng kuryente ang kayang gawin ng Quezelco 2. Bukod sa electric distribution na hatid ng kooperatiba, nagbibigay din ito pabalik sa komunidad. Sa ngayon, nakapaghatid ang Quezelco 2 ng educational assistance, nakapag-accommodate ng mga estudyante sa kanilang on-the-job training at task force kapatid. Bukod dyan, meron ding inilaang tulong ang Quezelco 2 para sa mga bagong miyembro na kulang ang pinansyal na kapasidad. Nagbibigay ang kooperatiba ng soft loan upang makatulong sa pagpapagaan ng gastusin sa pagpapakabit ng kuryente para sa mga bagong miyembro na maaari nilang bayaran ng paunti-unti base sa kanilang kakayanan. Ilan pa sa mga aktibidad na ginagawa ng Quezelco 2 ang pagbibigay ng lineman training course, paglilinis sa mga kalsada, pagbibigay ng libreng power symposium sa mga eskwelahan, libreng gupit, bloodletting, at gift giving. Sa ngayon, aabot na sa 75 ang kabuang bilang ng mga empleyadong nabigyan ng trabaho ng Quezelco 2. Sa kasalukuyan, nagawa ng pailawan ng Quezelco 2 ang nasa 8 munisipalidad na kinapapalooban ng 129 na barangay. Pero hindi pa natatapos dyan ang pag-unlad ng Quezelco 2. Sa ngayon, mayroon ng halos 39,000 na mga bahay ang naserbisyuhan ng kuryente ng kooperatiba at patuloy pang nadadagdagan sa pagdaan ng mga araw.
tapat at maaasahang serbisyo sa komunidad. Iyan ang tatak Quezelco 2. Atin ito! Hi! Ang lalim pala ng pinagmula ng Quezelco 2, no? Na-amaze ka ba? Bago tayo magpatuloy sa mas malalim pa nating diskusyon, balikan natin ang ilan sa mga impormasyong ating napag-aralan. Muli, ang Quezelco 2 ay isang non-stock, non-profit, electric cooperative. Ang pangunahing layunin nito ay ang mag-supply ng kuryente sa pinakamababang halaga. At bilang subscriber ng Quezelco 2, hindi lang tayo consumer, bagkus tayo ay parte ng kooperatiba at pamilya ng Quezelco 2. Bukod din sa pag-supply ng kuryente, nagbibigay din ang Quezelco 2 pabalik sa komunidad sa pamamagitan ng maraming programa tulad ng lineman training course at scholarships. Di ba kayo nagtataka kung saan galing ang kuryente ninyo sa bahay? Kung saan ito nagmumula? At paano nahahatid sa inyong mga tahanan upang mapagana ang inyong mga appliances? Ang network ng pagsusupply, pagka-transfer, at pag-consume ng electric power o kuryente ay tinatawag nating electric power system or madalas kung tawagin ay electrical grid. Mayroong tatlong pangunahing bahagi o main components ang electrical grid. Ito ay ang generation, transmission, at distribution. Mula sa tatlong components na ito ay may mga infrastructures na nagsisiguro na naihahatid ang electric power o kuryente sa mga consumers. Una na riyan ang generation plants kung saan ang kuryente ay napoproduce. Transmission systems naman ang naghahatid ng mataas na voltahe na galing sa generation plants papunta sa substation ng distributor, kung saan kino-convert sa pamamagitan ng transformer ang mataas na voltahe sa naayong antas papunta sa mga distribution lines na nagdadala ng mas mababang voltahe para ihatid ang kuryente sa mga consumers. Ang Quezelco 2 ay isang halimbawa ng distributor na naghahatid ng kuryente sa iba't ibang kategorya ng consumer na may iba't ibang pangangailangan. Ang mga kategorya ng mga consumer ay ang mga sumusunod. Residential o ang kuryenteng ikinakabit sa mga bahay sa iba't ibang lugar. Isa pang kategorya ay ang low voltage. Ito ay ang mga kumukonsumo ng kuryente maliban sa mga tahanan gaya ng mga sumusunod. Commercial o mga business establishments. Industrial gaya ng mga pabrika. Streetlights. Public buildings. At water system. Laging tatandaan, mayroong tatlong pangunahing bahagi o main components ng electrical grid. Ito ay ang generation, transmission, at distribution. Kung saan ang Quezelco 2 ay isang halimbawa ng distributor na naghahatid ng kuryente sa iba't ibang kategorya ng consumer na may iba't ibang pangangailangan. Ang mga kategorya ng consumer ay residential o mga kabahayan o komunidad. Sumunod naman ay ang mga low voltage consumers tulad ng commercial, industrial, streetlights, public buildings, at water systems. O ayan! Ang dami ng kaalamang na ibahagi sa iyo ngayong araw. But wait, there's more! Siyempre, hindi pa tayo doon nagtatapos. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga alituntunin sa pagpapakabit ng kuryente sa tulong ng Quezelco 2. Una, umattend ng pre-membership orientation. Congratulations! Kasulukuyan mo na ang ginagawa ang unang step. Pangalawa, ihahanda mo na ang mga dokumentong kakailanganin iproseso. 1. Application for electrical permit. 2. Certificate of Final Electrical Inspection or Completion. 3. Electrical Layout Plan or Blueprint.
4. One copy of any valid ID. 5. Barangay clearance or proof of residency. 6. Title or deed of sale or permit from lot owner. Ikatlo, matapos makapag-submit ng mga dokumento, oras na para sa gagawing actual inspection ng house wiring inspector mula sa Quezelco 2. Mayroong dalawang resultang maaaring patunguhan ang gagawing inspeksyon. Maaaring maaprubahan ito at maaari din namang hindi. Oras na hindi tayo maaprubahan para sa pagpapakabit ng kuryente, maaari tayong mag-comply sa mga requirements na hihingin sa atin ng house wiring inspector. Sa ganung paraan, maaari tayong mapakabitan ng kuryente sa ilalim ng Quezelco 2. Matapos maaprubahan ay magbabayad na ng mga charges at tada! Pwedeng-pwede nang kabitan ng kuryente. Kapag nakabit na ang kuryente, ito naman ang dapat natandaan. Ang meter reading ay isinasagawa simula ika-18 hanggat sa ika-26 ng buwan. Simula ng pagtanggap ng Statement of Account ay merong 9 na araw na palugit upang bayaran ng iyong power bill. Sa mga kaso na hindi nakakabayad ng miyembro sa bill ng kanyang kuryente, ay maaari itong mapatawan ng multa at maputulan ng kuryente, may tao man o wala sa kanilang bahay. Pero, hindi naman pwedeng doon magtatapos yun. Pwede naman po tayo ulit magpakabit ng kuryente. Yun nga lang, meron po tayong kaukulang reconnection charges. Para sa residential, 200 pesos. Para sa commercial, 400 pesos. Sa industrial, 1,000 pesos. Sa street lights, 100 pesos. At karagdagang 12% para sa value added tax or VAT. Alam mo bang sa Quezelco 2, inuuna natin ang kapakanan ng ating mga consumer? Kaya sa bawat transaksyon, siguradong ligtas ang bawat isa dahil nakasailalim sa batas ang inyong karapatan. Nakapaloob yan sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers Chapter 3. Narito ang mga karapatan ng mga consumer na nakapaloob sa batas. 1. Karapatan ng consumer na mabigyan ng electric service. 2. Karapatan ng consumer na i-refund ang kanyang bill deposits. 3. Karapatan ng consumer na ma-exempt mula sa pagbabayad ng meter deposit. 4. Karapatan ng consumer na mabigyan ng tumpak na electric watt-hour meter. 5. Karapatan ng consumer na i-refund kung magkakaroon ng overbillings. 6. Karapatan ng consumer na magkaroon ng metrong tama ang pagkakakabit. 7. Karapatan ng consumer na mabigyan ng meter testing ng electric utility. 8. Karapatan ng consumer na magsagawa ng investigasyon oras na magkaroon ng reklamo patungkol sa kanyang transaksyon. 9. Karapatan ng consumer na magkaroon ng extension ng linya at mga pasilidad. 10. Karapatan ng consumer na mabigyan ng tamang impormasyon at malaman ang tumpak na schedule ng power interruption. 11. Karapatan ng consumer na mabigyan ng transparent billing. 12. Karapatan ng consumer na mabigyan ng buwanang electric bill. 13. Karapatan ng consumer na mabigyan ng due process bago ang disconnection. 14. Karapatan ng consumer na mabigyan ng karampatang notice bago ang disconnection. 15. Karapatan ng consumer na ipasuspinde ang disconnection. 16. Karapatan ng consumer na magbayad kahit sa punto na ng disconnection. 17. Karapatan ng consumer na magkaroon ng kuryente sa kabila ng problema sa kanilang lokasyon. 18. Karapatan ng consumer na mapakabitan muli ng kuryente. 19. May karapatan ng consumer sa witness apprehension. 20. Karapatan ng consumer na mabigyan ng ERC testing ng apprehended meter. 21. Karapatan ng consumer na mabigyan ng payment under protest. 22.
karapatan ng consumer na maghain ng reklamo sa ERC. Pero bago yan, huwag din po nating kalimutan ang ating mga obligasyon bilang mga consumer. Narito ang mga dapat tandaan ng mga consumer. 1. Obligasyon ng consumer na magbayad ng bill deposit. 2. Obligasyon ng consumer na hayaan ang inspection, installation, at pagtatanggal ng mga electricity apparatus. 3. Obligasyon ng consumer na hayaan ang konstruksyon ng mga poste, linya, at mga circuit. 4. Obligasyon ng consumer na makatanggap ng monthly bills. 5. Obligasyon ng consumer na bayaran ang kanilang monthly electric bills. 6. Obligasyon ng consumer na bayaran ang anumang billing adjustments. 7. Obligasyon ng consumer na siguraduhin hindi ito magpapakabit ng iligal na supply ng kuryente. 8. Obligasyon ng consumer na bayaran ang differential billing. Huwag kalilimutan na simula sa pagtanggap ng Statement of Account ay mayroong 9 na araw na palugit na ibibigay ang Kezelco 2 upang bayaran ng iyong power bill. Oras na maputulan naman tayo ng kuryente ay maaari itong maikabit muli, subalit meron tayong babayarang reconnection charges. Para sa residential, 200 pesos. Para sa commercial, 400 pesos. Sa industrial, 1,000 pesos. Sa street lights, 100 pesos. At karagdagang 12% para sa value added tax o VAT. Malinaw ba? Dahil gusto naming mas maintindihan ito ng mga bagong magiging miyembro ng pamilya ng Kezelco 2, narito ang ilan sa mga frequently asked questions na maaaring magpalinaw pa sa inyong mga agam-agam. Una, ano-ano ba ang madalas na nagiging dahilan ng power interruption? Mayroong 3 categories ang mga power interruption. Kasama diyan ang nagiging problema sa generation, transmission, at distribution. Maaari ding planado at hindi planado ang power interruption. Ang mga planadong power interruption ay gaya ng line maintenance, equipment upgrading, electric lines right-of-way clearing, line construction and expansion, at consumer's request ay kadalasang ipinaalam sa mga consumer 3 araw bago gawin ang proyekto. Ilan naman sa mga dahilan ng hindi inaasahang power interruption ay ang vegetation, masamang lagay ng panahon, mga foreign objects gaya ng saranggola o TV antenna, equipment failure o overloading at mga pagkasira ng linya na maaaring dulot ng aksidente sa daan. Bukod sa mga dahilan ito, ay nagdudulot din minsan ng hindi inaasahang power interruption ang kakulangan sa supply ng kuryente. Pangalawa, paano nga ba kwentahin ang inyong monthly energy consumption? Madali lang yan! 1. I-check kung gaano kalaki ang wattage ng inyong mga appliance. 2. Sunod, alamin kung gaano katagal ang nagiging paggamit sa mga appliance na ito. Para makompute ang inyong monthly energy consumption, sundin lamang ang formula na ito. Energy equals power multiplied by time divided by 1,000 is equal to kilowatt hour. Para makuha natin kung gaano na nga kalaki ang nakokonsumo natin sa kuryente, alamin lang kung ilang watts ang inyong appliances sa bahay at i-multiply ito kung ilang oras itong nagamit sa loob ng isang buwan. Matapos yan, ay i-divide ito sa 1,000 upang makuha kung ilan na ang nakokonsumo nating kuryente in kilowatt hour. Halimbawa, ang inyong ilaw ay kumukonsumo ng 60 watts at nagamit nyo ito ng 100 oras sa loob ng isang buwan. So, 60 times 100 equals to 6,000. Ngayon naman, i-divide ito sa 1,000 upang makuha kung ilan ang inyong nakokonsumong kuryente sa kilowatt hour. So, 6,000 divided by 1,000 is equal to 6 kilowatt hour. 6 kilowatt hour ang inyong nakokonsumong kuryente para sa paggamit ng ilaw sa loob ng isang buwan. Pangatlo,
Ano-ano ba ang mga dapat tandaan sa maingat na paggamit ng kuryente? 1. Iwasan ang paghawak ng basa sa linya ng kuryente. 2. Bawal ang octopus connection. 3. Iwasan magpalipad ng saranggola malapit sa linya ng kuryente. 4. Iwasan ang flying connection o ang pagkakabit ng maraming koneksyon sa iisang source ng kuryente. Pang-apat, sa paggamit ng kuryente, kailangan din nating matuto kung paano ang tamang paraan upang makatipid. Narito ang ilang hakbangin. Sa paggamit ng ilaw, i-off ang mga hindi kailangang ilaw. Gumamit ng LED o light-emitting diode na ilaw. 3. Regular na punasan o linisin ang mga ilawan. Ang dumi o alikabok ay nakakabawas ng liwanag na hanggang 50%. Sa paggamit ng telebisyon, magsama-sama ang pamilya sa panonood. Ang kanya-kanyang panonood sa iba't ibang TV ay magastos sa kuryente. Isara o i-off ang TV pagkatapos manood. Bunutin sa outlet at huwag hayaang nasa standby mode upang huwag nang kumonsumo ng kuryente. Sa paggamit ng ventilador, kung hindi naman masyadong mainit ang panahon, ilagay lamang sa low mode. I-off ang oscillator o huwag paikutin kung sa isang lugar lang kailangan ang hangin. Pagkatapos gamitin, bunutin ang cord sa outlet. Sa paggamit ng plancha, ipunin ang plansyahin para sa iisang gamit lang ng plancha. Isagawa ang pagpaplansya sa umaga kung kailan malamig pa ang panahon. Wisikan o dampihan lang ng tubig ang damit. Ang sobrang basa ay matagal plansyahin. Unahin ang mga damit na makakapal ang tela. I-off ang plancha sa mga huling minuto ng gawain. Sa paggamit ng refrigerator, pumili ng modelong sapat ang laki sa inyong pangangailangan. Regular na mag-defrost. Siguraduhin na maayos ang mga gasket. Panatilihing malinis ang mga fans at coils sa likuran. Huwag maglagay ng mainit na pagkain sa loob ng ref. Iwasan ang sobrang pagpuno ng laman. Sa paggamit ng air condition unit, panatilihing malinis ang inyong air filter upang agad maramdaman ang lamig. Siguraduhin well-insulated ang kwarto kung nasaan ang aircon upang sentralisado ang lamig. Itaas ang inyong thermostat. Pumili din ng mga air condition na mayroong EER sticker dahil ito ang magsasabi na mayroong mataas na energy efficient rating ang inyong aircon na malaking tipid sa kuryente. Ayan! Madali lang, di ba? Sobrang ligtas na at siguradong consumer-friendly pa. May mga katanungan ka pa ba? Maaari mo itong ilapit sa ating mga kasamahan sa Kezelco 2. Tumawag o mag-text lamang sa mga numerong ito. 0928-502-1831 or 535-2265 or 536-3406. Masaya kaming makasama kayong lahat bilang mga bagong miyembro ng pamilya ng Kezelco 2. Malugod kaming bumabati sa inyo ng maligayang pagsali sa ating kooperatiba. Salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating pre-membership orientation. Sana'y baunin ninyo ang lahat ng kaalamang ito para sa mahaba pang panahong pagsasama natin sa Kezelco 2. Sa pagtatapos ng orientation na ito, magbibigay ang staff ng Kezelco 2 ng evaluation form upang i-assess kung lubusan ba nating naintindihan ang mga narinig natin ngayong araw. Mangyari lamang na sundin natin ang instruction sa evaluation form at ipasa ito sa ating staff bago umalis sa orientation room. Muli, maraming salamat at excited na kami na makasama kayo sa ating pamilya sa Kezelco 2. Palagi ninyong tandaan, tapat at maaasahang serbisyo sa komunidad, yan ang Tatak Kezelco 2. Atin to.